masakit at malungkot na pangyayari. So dahil nga sa bagyo at sa baha, so may nakitil na buhay. Isang tao na may malinis na puso sa paglilingkod at mapagmahal. So dahil nga sa baha at sa bagyo, may tumawag na nangangailangan ng tulong. So hindi siya nagdalawang isip para puntahan ang bayan na yun na nangangailangan ng tulong. So kahit na pinipigilan siya ng ibang tao na wag subukang tumawid kasi talagang sobrang lakas talaga ng agos ng tubig. Ngunit sinubukan niya pa ring tawirin. Sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay dahil siya yung naagos ng tubig. So habang nasa loob yata ng sasakyan, ayun, inagos siya ng lakas ng tubig. Pero humihingi siya ng tulong, sumisigaw ng tulong, so wala yatang nakatulong, hindi siya nasagip dahil nga sa sobrang lakas ng agos ng tubig. So siguro yung iba kailangan din nila isipin yung buhay nila at iligtas. So sa kasamaang palad, walang nakatulong siguro sa kanya at yun nga, hindi na siya nahanap. Pero naririnig daw ng maraming tao na sumisigaw ng tulong, naririnig nila na may sumisigaw ng tulong pero hindi nga nila magawang matulungan siguro. So hanggang sa hinanap nila magdamag, so hindi nila natagpuan at kinabukasan natagpuan nga nila sa palayan. So sa kasamaang palad, wala na siyang buhay. So nakakalungkot isipin guys, yung ganitong mga pangyayari na ayaw man natin tanggapin, ayaw man natin mangyari, pero talagang nangyayari. So yun na nga, dahil ang Kabikulan ay binaha ng sobra-sobra at binagyo. So ito yung nangyari. So itong tao na to ay maayos na naglilingkod sa aming bayan, may puso at talaga namang binibigay yung totoong serbisyo. So ito yung naging kapalit, buhay niyang nawala. Masakit isipin kasi hindi niya inisip ang kapakanan ng kanyang pamilya at sarili niya. Mas inuna niya ang maglingkod at magserbisyo sa iba kasi totoo nga siyang naglilingkod sa tao. Kaya hindi rin talaga basta-basta ang paglingkod or pagbibigay ng serbisyo. Kasi kailangan minsan tanggapin mo yung yung pwedeng mangyari. 'Di ba? So hindi sa lahat ng bagay ay napapagtagumpayan mo yun. May mga panahon talaga na kailangan mong harapin or tanggapin ang katotohanan na ito talaga ang resulta kapag ikay maglilingkod ng totoo at tapat. So dahil sa tapat ng paglilingkod sa bayan, itinaya ang buhay. Kahit ang kapalit, mawala siya sa kanyang pamilya. So masakit para sa amin, nakakalungkot dahil kung sino pa yung may mabuting puso at tapat naglilingkod, siya pa yung nawawala. Na kung tutuusin, siya ang dapat na mananatili sa ating bayan kasi siya ang may pusong tunay na naglilingkod. Pero ito yung naging kapalit, siya yung nawala. So para sa mabuti naming counselor ay magandang alaala ang iyong iniwan. Kahit masakit ang pagkawala, sa aming mga alaala, ikay naglingkod ng tapat at totoo sa ating mga kababayan. So yun na nga guys, so ang aming bayan ay talagang lubog hanggang ngayon sa baha. Ang daming nasira na mga bridge. So ang daming nasira na mga palayan or kung ano-ano pang hanap buhay. Pero ito talagang realidad ng buhay na kailangan natin tanggapin. So habang nabubuhay tayo at habang nandito tayo sa mundo, makakaranas tayo ng mga ganitong sakuna.